was something I did not expect. Pneumonia, I knew I had, but I didn't know that I was suffering from kidney failure, that I went through liver collapse, I had hepatitis A, I had emphysema, I had pneumonia, I had congestive heart failure, and this was all neatly packaged in sepsis. And they told me that I had 10% chance of survival. That was the bad news. The good news was I still had 24 hours. So, nabuhay ako dun sa 24 hours din. And 11 days later, I checked out. Milagro. Kasi ever since that time up to today, I had 6 friends who were diagnosed with sepsis in the morning, died in the afternoon. Kasi yung nangyari sa akin was total organ failure. Without getting a kidney transplant, without getting a liver transplant, gumaling yung dalawa. That I attribute to nothing short of a miracle. Yung emphysema, gumaling din. Over time. Wala tong cure yun. Yung pneumonia, siyempre, nabuhay na. Nalustap yun. Ang binigay lang sa akin, cocktail of antibiotics. Pero after I got out, sabi sa akin, hindi ka na pwedeng lumipat. Your body will not be able to take it. Wala nang exercise, no more golf. Those are the 2 things that I love to do in my life. Kaya ako nag-retire. Kasi gusto ko na lang maglaro ng golf at saka magbiyahe. So, sinabi sa akin, sabi, sundin mo yung payo ng doktor mo, dietitian. So, sinunod ko, yung dietitian na gusto kong patayin ng araw. Pinakinggan ko na. Kasi, ano huli kapili na ito eh. Kung gusto mong mabuhay, itong dieta mo, maggulay ka na. So, sinunod ko yun, naggulay nga ako. Almusal, tanghali, hapon na, gulay. Pag kinumusta na ako, sabihin ko, mabuti naman. Kasi purong gulay nga. After a few months, June, January, sabihan ako na, pwede ka na mag-exercise na konti. Pwede ka na mag-work. Pero huwag mo na yung lipad. Kasi yung ibang stresses mo. Mag-avoid ka ng stress. November of that year, pwede ko nang gawin yung dalawa. It was around that time na nakilala ko si Andy. Sabi ni Andy, meron pa bang supplements o no? Meron ako dito, like, ang pagkakwento pa nga niya, tulad na sinabi, religious experience. Tree of life, God, according to this, the Bible, with ito. Sabi ko, ano naman paliwanag sa akin? Subukan ko na. So I started taking. Ever since I took it, up to today, hindi na ako nagkasakit. Wala talaga, wala akong sakit. Minsan ubo. Ubo, hindi ako nag-ano pharmaceutical, ginagamit ko. Herbicide, gawa sa Cebu. Extract from plant, organic. Pero hindi na ako nagkasakit. August 9 of last year, as I was wont to do, punta ako sa doktor. Usual check-up ko, every quarter, every 3 months. At paglabas ko, sabi sa akin, huwag mo na kami bayaran. Hindi mo na kami kailangan. Bakit? Wala ka ng congestive heart failure. Wala akong ibang iniinom na gamot na supplement except life oil. Wala akong vitamins, wala. Ang gamot ko lang yung maintenance ng congestive heart failure. Wala raw gamot yun eh. Pero ganun din yung sinabi nila sa emphysema. Wala raw gamot. Dinaanan ko sa liver sa akin, wala raw gamot. Pero yung milagro yun. Yung congestive heart failure, ilang taon na ako na-maintain. Yung nang sabihin sa akin, nawala. Sabihan ko yung doktor ko, si Tony Dubs. Tony, pwede ba ito? Life oil. Wala naman ako ibang pinipik. So, I cannot attribute the healing of my congestive heart failure na wala raw naman, except yun. Yung life oil. Nagustuhan ko talaga yung life oil because of its effect on me. Sa pagtulog, mahimbing ang tulog ko. Pag magising ako ng 3, 4 o'clock in the morning, parang ready to go na ako. Ayoko na matulog ulit. Sapat na yung tulog ko. 9 to 4, 10 to 9 to 3, 10 to 4. Okay na. To prove na, just to show everybody na
sapat sa akin. Kung maglaro ako ng golf, kung pwede ako maglaro everyday, maglalaro ako. Eh, nag-retire na nga ako. But I still have my consultancies, which is very stressful work. My consultancies make me absorb all the stresses that the CEOs go through. Kung may problema ang korporasyon, ako ang magsasort out ng problema. Kung yung problema hindi nila matulugan, ako mag-aayos. Sanay ako eh. As a performer, you're always, it's stressful yung mag-perform ka for a crowd. So, bigyan mo ako ng problema, gusto ko yun. Pero, kung wala akong trabaho, I play golf in the morning. A round of golf is normally 4 hours. I play golf in the morning, kain ako ng konti, makakapaglaro pa ako. Nagta-36 holes ako. I'm 68 years old. Mga kasabay ko, isang round na lang. Si Andy Ruto, isang round na yan. Sa laki niya yan. Hindi niya kaya. Nagkakapot sila ng ulo. Bakit mo kaya? Ewan ko. Basta, ngayon, 68, mas kaya mo maglaro ng 36 holes in one day. Sino siguro pa mag-54 holes in one day? Maglalaro sa umaga, 6 o'clock in the morning. Maglalaro ako 12 o'clock noon, after a little lunch. And then, pag may oras, punta ako sa Intramuros. Lalaro ako ng 818 holes. 54 holes. Wala naman ako ibang pinakain. I just eat 5 small meals a day. Breakfast, heavy, merienda, 10 o'clock, 10:30, lunch, 12:30, merienda, 3:30 to 4. Dinner, 7 o'clock. Pero, naliliit na lang. Yung regular order mo sa restaurant na whole meal, hindi ko kaya. Kaya pag may date ako, order ako isa, anong gusto mo kainin? Pwede lang orderin natin, hati tayo. So minsan, kulang pa sa akin, order ka na ng isa, kukuha, makikita. Tapos na naman sa iyo. Sa diet ko, eto, wala kong pinalaman yung malunglay ko eh. Ganito na lang kalaki yung sikmura mo. Ganito na lang kalaki. Konti lang kainin ko, busog na ako. Yung tiyan ko lang, ganito ko lang eh. Pero sikmura ganito. So, wala akong ibang, I'm so engaged with Life Oil that I decided to put up. Wala naman binabayad sa akin si Andy. Sabi ko, pagkitaan ko na rito. I put up a company that distributes it in the United States. It's called Morrigo Farm. But more than that, kung nabuhay ako, sabi ko, may dahilan kung bakit ako binuhay. Ano ba yan? Naghahanap ko ng magagawa. Hindi naman ako pwede sa Red Cross. Makakatulo lang ako doon. Eh, wala na naman akong presidente gustong batalsikin. Tama na yung isa. Dalawa. So, sabi ko, ano ba ang pwede ko pang isukat? The last project that I got so involved with, it was personally my own, was Pedro Shirts. And I liked it because it made people feel that they were part of one country. I like it because people felt that they had a culture that they could be proud of. So, nakakita ko Life Oil. Sabi ko kay Andy, pwede natin ihalo ito sa pagkain ng mga bata. Ang nutripan, ihalo natin sa workout. Yung malnutrition sa Pilipinas, kaya lutasin dito. Eh, nung araw, involved ako sa Somalia. Sabi ko, meron to doon. Padala naman tayo ng marami doon. Sabi niya, Andy, lulugi tayo na. Sige, magkitaan mo muna. Pag kumita po, tulad yung ginawa ko sa Pedro, pag kumita na ako, papaaral ako na marami ginawa ko sa Pedro. Ito sa Life Oil, baka darating yung araw, well, baka magsama tayo. Pagpakain tayo ng mga bata na may malnutrition. Maganda, original, ingenious product, very strong effect, at least to me. Ewan ko kung yun na naggamot ng congestive heart failure ko, pero ngayon ang puso ko, mas madaling patibukin. Pero tama na, nakadalawang asawa na ako. Ayaw ko na magpangatlo. Tama na, sakit ang ulo lang yan. Hindi nagagamot ng Life Oil. Anyway, that's the story between Life Oil. Malapit na kami, engaged na kami, malapit na kami kasal. Thank you very much.